Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang dalawang klase ng halak sa lalamunan o halak sa leeg na karaniwang maririnig sa mga baby. At para sa bawat klase ng halak sa lalamunan, tatalakayin natin ang dalawang pinakamadalas na dahilan nito at kung ano ba ang maaari mong gawin para mawala ang halak sa lalamunan o halak sa leeg ng baby. Para sa iba pang kaalaman at tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka sa channel na ito. Una, halak na may gurgling sound. Karaniwan, ang naririnig na halak sa lalamunan ng mga baby ay ang halak na may gurgling sound o garalgal o parang may mga pumuputok-putok sa kanyang lalamunan. Gaya nito. Mayroong dalawang madalas na dahilan ng ganitong klase ng halak sa lalamunan. Ang unang dahilan ay makikita sa mga sobrang bata pang baby, kung saan ito ay karaniwang dahil sa pagdaan ng hanging hinihinga ni baby sa mga naipong laway sa kanyang lalamunan. Hindi pa kasi automatic na nalululo ng baby ang lahat ng kanyang laway, kaya ang laway na hindi nalulon ay naiipon sa kanyang lalamunan. Ang pagdaan ng hangin na hinihinga ni baby sa mga naipong laway na ito sa kanyang lalamunan ay magiging sanhi ng mga gurgling sound o ang paggaralgal o parang may mga pumuputok-putok sa kanyang lalamunan. Maaari itong mangyari habang gising si baby, pero mas madalas itong mangyari kapag natutulog si baby dahil mas hindi niya nalulunok ang kanyang laway kapag siya ay tulog, na nagiging dahilan ng maingay na paghinga o maingay na pagtulog ni baby. Maaaring ang laway na naiipon sa lalamunan ay mayroon ding kasamang kaunting mucus na isang likido na mas malapot sa tubig na normal na ginagawa ng ating katawan para matrap o mahuli ang mga nakakairitang bagay sa hangin na ating hinihinga para maprotektahan ng baga. Kaya maaaring mas maririnig mo ang halak sa kanyang lalamunan na may gurgling sound kapag mayroong mga nakakairitang bagay sa hangin na hinihinga ni baby na maaaring nagpaparami sa mucus na ginagawa ng kanyang katawan. At minsan, ang naiipong laway sa lalamunan ay mayroon ding kasamang kaunting gatas na maaaring dahil sa hindi niya nalulun lahat ng gatas sa kanyang pagdede, o kaya pwede rin naman na may kaunting gatas na galing sa tiyan ang umakyat pabalik at nanatili sa kanyang lalamunan kasama ng naiipong laway. Kung wala namang ibang simptomas ang baby, ang pagkakaroon ng gurgling sound na ito na tinatawag ng iba na halak sa lalamunan o halak sa leeg ay hindi delikado. Ito ay karaniwang kusang mawawala pagkalipas ng ilang sandali, lalo na pagkagising ni baby, kung kailan mas malulunok na niya ang mga naiipong laway sa kanyang lalamunan. Ano ang mga maaari mong gawin kapag narinig mo ang halak sa lalamunan ni baby o ang mga gurgling sound na ito? Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Kapag iyong narinig ang halak sa lalamunan ni baby na mayroong gurgling sound o magaralgal o parang may pumuputok-putok sa kanyang lalamunan, makatutulong kung siya ay ipoposisyon mo para pataas ang kanyang ulo para matulungan siya sa paglunok ng kanyang laway at mucus, pati na rin kung may konting gatas sa kanyang lalamunan. Kung siya ay tulog, maaari mo itong gawin sa kanyang paggising. Para naman maiwasan ang pagkakaroon niya ng halak sa lalamunan, mas mabuti kung gagawin mo ang mga sumusunod. Itaas mo ng kaunti ang ulo na ni baby kapag siya ay yung pinapadede para hindi maipon ng gatas sa kanyang lalamunan. I-burp o padigayin mo si baby sa gitna ng kanyang feeding at tuwing pagkatapos dumede, lalo na bago mo siya patulugin para mabawasan o tuluyang maiwasan ang pagbalik ng gatas mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan, kung saan ito ay maaring manatili at maging dahilan ng halak sa lalamunan. Hawakan mo ng pataas si baby sa loob ng 20 hanggang 30 minutes pagkatapos ng kanyang feeding para mas matulungang malunok niya ang gatas na maaaring maipon sa kanyang lalamunan. Huwag mo i-overfeed si baby dahil ang sobrang daming laman ng kanyang tiyan ay magpapataas sa posibilidad na may gatas mula sa kanyang tiyan na aakyat sa kanyang lalamunan, kung saan maaari itong manatili kasama ng naiipong laway at mucus na siyang dahilan ng halak sa lalamunan ng baby. Iwasan mo rin na ma-expose si baby sa mga nakakairitang bagay sa paligid, kabilang ang usok na maaaring galing sa sigarilyo, kandila at iba pa, alikabok,
at mga chemical sa hangin gaya ng insecticide, air freshener at pabango. Ito ay para hindi dumami ang mucus na ginagawa ng kanyang katawan na maaari ring maipon sa kanyang lalamunan kasama ng laway at dumagdag sa halak na iyong naririnig. Sa paglaki ni baby, dahil matututo na siyang mas madalas lumulo ng kanyang laway, mas kokonti na ng kokonti ang laway at mucus na maiipon sa kanyang lalamunan. Kaya unti-unti nang mababawasan ang dalas ng halak sa lalamunan ni baby na may tunog na gurgling sound o garalgal sa kanyang lalamunan. At kapag natuto na siyang lulunin ang lahat ng kanyang laway, hindi mo na maririnig ang garalgal sa kanyang lalamunan. Ang pangalawang madalas na dahilan ng halak sa lalamunan o halak sa leeg na mayroong gurgling sound o garalgal ay dahil may sipon si baby. Kapag si baby ay may sipon, ito ay maaaring tumulo hindi lang sa kanyang ilong, kung hindi pati rin sa likod ng kanyang ilong, papunta sa kanyang lalamunan kung saan maaari itong maipon at maging dahilan ng naririnig mong halak sa kanyang lalamunan o halak sa leeg na may gurgling sound o garalgal. Sa pagkakataong ito, mawawala lang ang halak sa kanyang lalamunan kapag nawala na ang kanyang sipon. Ano ang maaari mong gawin? Maaari kang gumamit ng nasal bulb o nasal aspirator para mahigop ang sipon sa ilong ni baby. Kung masyadong malapot ang sipon, maaari kang magpatak ng 1 to 2 drops ng saline nasal solution o gumamit ng saline nasal spray sa bawat butas ng ilong bago mo gamitin ang nasal aspirator. Makatutulong din kung maiiwasan mo ang mga nakakairitang bagay sa hangin na ating tinalakay kanina para hindi lumala ang sipon ni baby, para hindi dumami ang tumutulong sipon sa likod ng kanyang ilong papunta sa kanyang lalamunan na magiging dahilan ng patuloy na halak sa kanyang lalamunan. Kailan mo kailangang dalhin sa doktor ang baby na may halak sa lalamunan na mayroong gurgling sound? Kung ang gurgling sound o garalgal o halak sa lalamunan ni baby ay tuloy-tuloy at hindi nawawala kahit ginawa mo na ang ating mga tinalakay, o kaya siya ay mayroong ibang simptomas kabilang ang mga senyales na siya ay nahihirapang huminga gaya ng sobrang bilis ng paghinga, paglobo ng ilong o sobrang lalim ng paghinga. Ang mga ito ay nagpapahiwatig na mayroong ibang mas malalang dahilan ang halak sa lalamunan ni baby. Kaya mas mabuting siya ay dalhin mo na sa doktor para siya ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na gamot. Panoorin mo ang video tungkol sa inaasahang bilang ng paghinga ng mga baby at bata depende sa kanilang edad at kung paano malalaman na may pulmonya na pala ang baby o bata. Ang pangalawang klase ng halak sa lalamunan o tunog na maririnig sa leeg at lalamunan ng baby ay ang stridor. Ito ay maaari mong marinig bilang parang squeak sa kanyang lalamunan o sa kanyang leeg sa tuwing siya ay hihinga na maaaring mahina lang gaya nito. O kaya, minsan naman, maaaring ito ay mas malakas na tunog gaya nito. Kadalasan, ang stridor ay isang tunog na maririnig kapag humihinga paloob ang baby o bata. Pero, minsan ay pwede rin itong marinig sa paghinga niya palabas. Ang stridor ay naririnig kapag mayroong humaharang sa pagdaan ng hangin sa bandang taas ng tubong daanan ng hangin papuntang baga. Tatalakayin natin ang dalawa sa madalas na dahilan ng stridor sa mga baby at bata. Para sa mga sanggol na bagong anak o ilang linggo pa lang ang edad, ang pinakamadalas na dahilan ng halak sa leeg na stridor ay ang tinatawag na laryngomalacia. Sa laryngomalacia, ang larynx o voice box ng baby na parte ng bandang taas ng respiratory tract ay may mga dingding na mas malambot kaysa sa karaniwan dahil ang cartilage na siyang sumusuporta sa pinakadingding nito ay hindi pa ganap ang pagka-develop. Dahil malambot pa ang mga cartilage sa dingding sa kanyang larynx o voice box, kapag huminga paloob ang baby na mayroong laryngomalacia o siya ay nag-inhale, mayroong parte ng dingding ng larynx ang pumapasok paloob. Kaya nahaharangan ang pagdaan ng hangin na nagiging dahilan ng tunog ng stridor. Karamihan sa mga baby na may laryngomalacia ay nagkakaroon ng simptomas gaya ng halak sa leeg na dahil sa tunog ng stridor ilang araw o ilang linggo matapos nilang ipanganak. Paano ginagamot ang laryngomalacia? Kadalasan, walang kailangang gamot para sa laryngomalacia. Sa paglaki ni baby, ang mga cartilage
cartilage sa dingding ng kanyang larynx o voice box ay unti-unting titibay at hindi na magiging malambot. Kaya ang iyong naririnig na halak sa leeg ng baby na dahil sa tunog na stridor ay unti-unting mawawala. Karaniwan, ang mga baby na may laryngomalacia ay wala ng simptomas pagsapit nila ng 1 taong gulang. Pero meron ding mga baby na umaabot ng 18 months o kaya ay 2 years old bago tuluyang mawala ang lahat ng simptomas ng laryngomalacia. Ang mga baby na may laryngomalacia ay karaniwang mayroon ding gastroesophageal reflux. Ibig sabihin, ang baby ay nagkakaroon din ng manakanakang pag-reflux o pag-akyat pabalik ng kaunting laman ng kanyang tiyan kasama ang asido ng tiyan paakyat hanggang sa may lalamunan at ito ay maaring tumalsik sa daanan ng hangin. Kaya ito ay maaring maging dahilan ng pag-ubo ni baby at maaring magpalala sa simptomas ng laryngomalacia. Sa pagkakataong ito, maaring mangailangan ng gamot sa gastroesophageal reflux si baby at ito ay nangangailangan ng reseta ng doktor. Ang gastroesophageal reflux ay isa sa mga tinalakay sa isang naunang video tungkol sa hindi nawawalang ubo sa mga baby at bata. Kapag ang baby na may laryngomalacia ay mayroong mas malalang simptomas gaya ng mga senyales ng seryosong hirap sa paghinga, problema sa feeding at mabagal na paglaki at pagbigat ng timbang, maaaring siya ay mangailangan ng operasyon. Kaya, bagamat karamihan sa mga baby na may stridor o halak sa leeg na dahil sa laryngomalacia ay hindi nangangailangan ng gamot at kusang gumagaling sa kanyang pagtanda, importante na ang baby na mayroong laryngomalacia ay regular pa ring na-check up ng doktor para masubaybayan ng mabuti ang kanyang mga simptomas at ang kanyang paglaki para maaga siyang mabigyan ng kailangang lunas sakaling siya ay magpakita ng mas malalang simptomas. Ang pangalawang madalas na dahilan ng halak sa leeg na stridor ay mas naoobserbahan sa mga mas matatanda ng baby at bata. Kung noong dati ay wala namang stridor ang baby o bata, tapos bigla siyang nagkaroon ng stridor na kasama ng pag-ubo o lagnat, maaaring siya ay may impeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa bandang taas ng kanyang respiratory tract. Ito ay mapanganib dahil kapag nagpatuloy ang pamamagang ito, maaaring tuluyang maharangan ang pagpasok ng hangin papuntang baga na maaaring maging dahilan para si baby ay mabawian ng buhay. Kaya, importante na kapag narinig mo ang stridor sa baby o batang may ubo o lagnat, siya ay agad mong madala sa doktor o sa ospital. Ang stridor ay isa sa mga danger signs ng ubo na tinalakay sa isang naunang video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.